Meron po kaming kakilala na senior citizen. Matanda na po siya, marami po siyang fulfillment na raw sa buhay niya. Marami na siyang na-attain, nakapunta sa iba't ibang parte ng mundo. At higit daw sa lahat, insured na siya. Yung mga insurance niya, pakinggan niyo po ito ha, ito pong sinabi niya. May insurance na ako para pag namatay ako, sabi niya, ang mga anak ko ay maayos na at wala na akong problema kanya. Nalungkot ako kasi bilang isang Kristiyano, paano mo sasabihin na wala ka ng problema kung mamatay ka? Knowing na itong matandang ito ay hindi po believer ni Christ, ni Lord Jesus Christ. Paano niya sasabihin na wala na siyang problema? Wherein, alam natin, kapag ka pumanaw o nalagutan ng isang, or should I say, nalagutan ng isang tao ng kanyang hininga without receiving the Lord sa kanyang buhay, mapapasa impyerno yan, magpasawalang walang hanggan. Walang katapusang paghihirap sa apoy na hindi namamatay. A fire that will never be quenched, kaya nga ng Biblia. Paano mo sasabihin wala ka ng problema? Hindi po ba? So, ito po ay wake-up call po sa atin. Well, ito pong mga ganitong uri ng tao, unang-una, mga bulag po ito. Hindi po nila kilala si Jesus. So, tayo po ang gagamitin ng Panginoon to share the good news. Kasi kami po, ako na lang po experience ko. Tuwing nag-uumpisa na po ako ng evangelization, yung iba pong pikon, talaga po namang sinisigawan ako, sinisigawan kami. Yung iba nga po umuwi na nga kayo. Ginanon po kami. Yung isa naman, pagkakakitaan ba yan? Sinasayang nyo lang ikang yung mga oras dyan. Kung talagang titignan mo sa perspektibo ng isang tao, masasaktan ka Pero thank you Jesus dahil ako ay isang born again believer. I am a born again Christian na walang ibang dala kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi ko po sa kanila, wala po akong dalang relihiyon. Hindi ako nagdadala ng religion. In fact, hindi ako nagdadala ng institutional church. Kilala niyo po ako. Hindi ko po kayo hinihikayat na magmiyembro sa isang institutional church. Ang ano ko lang po, maipahayag ang gospel, maligtas yung tao, at bahala na ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Itong matanda pong itong sinasabi ko po kanina na ito po ay talagang masaya siya. Makikita po ninyo kasi mayaman nga po, fulfilled siya. Meron daw siya mga medical na mga medical na procedures na pinupuntahan at okay naman daw yung kanyang health. Sa ngayon, paano? Bakit lagi bang okay ang health niya? Matanda na nga siya. So, it's something na dapat ito po ay ma-share na ng good news. Pero ito pong matandang sinasabi kong ito medyo malayo po dito sa amin. Okay? So, ipag-pray na lang po natin na meron pong magbahagi ng ebanghelyo sa kanya. Kaya, alam po ninyo, sabi ko nga po kanina, ilang ulit na rin po kung nasigawan tungkol sa ganyan. Parang, hey, wala ka sa timing, ganun. Kumakain tayo. Tapos, sisingit mo yan, yung faith mo, tipong ganun. Naranasan ko po yan. Pagtawanan, naranasan ko rin po. Dahil yung mga kamag-anak po naming mayayaman, no? Pero ito pong sinasabi ko, maski insured ka dito sa lupa, kung hindi ka naman assured sa langit, walang kakwenta-kwenta yan. Mamili ka. Insured or assured. Pag insured, it means insurance policies nang pwede mong ma-attain dito sa lupa. Well, congratulations. May insurance ka. Congratulations. Binabati kita ng 2 kamay. Pero itong sasabihin ko sa'yo, insured ka man dito, maski lahat ng policies ng insurance kunin mo. Pero kung wala si Hesukristo sa buhay mo, baliwala ang lahat ng ito. Dito lang yan sa lupa. Tandaan mo, dito lang yan sa lupa.
wherein napakagandang word ng assured. This refers to our assurance to the Lord Jesus Christ. Alam natin, datnan man tayo ng pagtigil, ng pagtibok ng ating mga puso, o datnan na tayo sana nga po itong panalangin ko, ma-rapture na po tayo. Alam natin, we will be with the Lord forever and ever, walang katapusan. Kasi nga, assured tayo. Ito po nakalagay sa Bible. No one can snatch them in my hands, sabi ni Jesus. And to my Father's hands. Akalain nyo, ang isang believer, hawak na ni Jesus, hawak pa ng God the Father. God the Father and God the Son is holding the salvation of the believer, and it was being sealed by God the Holy Ghost Himself, God the Holy Spirit. Makikita po ninyo, ang Trinity ang may hawak sa atin. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Saan ka pa? So, maganda naman po kung may mga insurance policies tayo. Ako po, sa totoo lang po, meron po ako. Pero hindi ko po ito binibigyan ng parang ito yung, or should I say, I'm not giving this insurance of mine a magnification na parang minamagnify ko na, ito ang kailangan. Hindi. Ang atin pong I have my PhilHealth, SSS also, but these policies of insurance and all that are only valid here on earth. How about your eternal destiny? How about something for eternity? So, I hope this would be a wake-up call para sa ating mga mananampalataya. Ang dami ko pong naririnig. In fact, pag nanonood po ako sa YouTube, yung mga patalastas po, mga insurance yan, papakita matanda, parang fulfilled na, happy na. How can these promoters of these insurance policies na nakukontento without giving the realist score? What's the realist score? That without Jesus sa buhay ng isang tao, mapapahamak ito. Yes, they may be insured here, but in the afterlife, to the next life, they are not assured. At yan ang nakakatakot. Hilakbot sa lahat ng kilabot. I'm not doing this video para manakot. But I hope katukin ng video ito ang inyong mga puso. Si Jesus po kumakatok na sa puso ninyo, ang tagal na. Nakalagay sa Revelations 3:20. Behold, I am knocking at the door of your heart. Whoever opens the door, I will come in, and we will sup together. We will sup. Ibig sabihin, Jesus and you will have a meal together. Ang ganda, di po ba? The God of gods is knocking at the door of your heart. Ngayon, alam po ninyo, hindi tayo ginawang robot. Jesus wants us to operate in accordance doon sa kalayaan na kanyang ipinagkaloob sa atin. Nais ni Jesus magdesisyon tayo to receive Him, to invite Him freely sa mga buhay natin. At pag si Jesus na po ang naghahari sa buhay natin, wala pong anuman ang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Tulad na nakalagay sa Romans 8:31. Isama mo na rin ang 32 dahil maganda rin po yun. Nakalagay doon sa 32 ng Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but gave Him for us all. Hindi ba niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Okay? So I hope itong video pong ito, dahil maingay na po yung aso. Total, nasabi ko na po yung mga gusto ko pong content dito. So, pag paumanhin niyo po yung ingay ng aso, wala naman pong tao sa labas ng gate. But still, itong mga asong ito, may mga nakikitang pusa at kanila po itong kinakahulan. And I hope na nakuha niyo po yung sustansya ng buong vlog, dahil ang pinakasustansya po nito, whether you are insured or assured. Mamili po kayo. Insured ka dito without being assured, or assured at the same time, insured ka rin naman dito. Pwede rin naman yun. Tulad ko. Pero kung talagang
imamagnify mo yung assured ka. I know I'm assured. I have this assurance of salvation na bigay lamang sa akin ni Jesus. Wala tayong pag-uusapan pa. Congratulations. Dahil anytime, nihintay na natin si Jesus sa rapture. Dadagitin niya ng kanyang bride. Tayo po yun. Kanyang mga mananampalataya na sa kanya naghihintay. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love of Jesus. Hey, you people! I know, believers, tayong lahat, we are blessed and assured of our salvation na matatamula lang natin kay Jesus Christ. Thank you, and Jesus truly loves us all.